Yo, what's up mga kabunso? Ayan, nagpatila muna tayo ng ulan bago tayo pupunta dun sa ating tutulungan na isang kabunso din. Ayan, alamin natin yung kwento ng buhay niya, kung bakit isa siya sa napili natin na tulungan. Samahan nyo kami mga kabunso. Hindi natin masasabi ang pinagdadaanan ng bawat tao. Marami tayong bigat na pasan-pasan. Minsan, akala natin okay na ang lahat. Ngunit nalalaman natin ang totoong laban kapag sinubok tayo ng mga hamon sa buhay. Ngayon, matutunghayan ninyo ang kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang minamahal sa gitna ng kanyang pakikipagsapalaran sa buhay. Masasaksihan na ang pag-ibig ay dapat magkasamang inilalaban at hindi naiiwan na isa na lang ang nagmamahal. Masakit, ngunit dapat tanggapin, unawain at ipagdasal ang paghilom ng bawat sugat. Ako nga pala sunod-sunod nito. Nabanggit kayo ni Lisa. Kamusta naman? Okay naman. Okay ka pala eh. Okay na pala eh. Tara na. Okay na pala eh. Hindi, joke lang. Hindi, anong balita sa'yo? Ate, anong latest na update sa'yo? Ano yung mga nangyari sa'yo? Balita ko eh, kakaiba ka daw love story na biglang naudlot. Yung kasiyahan, yung pagmamahalan. Akala ko tumutawa, biglang sorry. Pag-usapan natin. Kwento ka naman. Ano ba nangyari, Bunso? Sa ano? Nagkasakit po kasi ako. Yung TB bone sa buto po. Halos magtatatlong taon na. Tapos, nung una, andito lang ako. Tapos, sinindo nila ako sa mini para pa-check up. Aming proseso bago malaman kung ano talaga yung sakit ko. Kung ano-ano yung proseso, ginawa test, yung x-ray, MRI, CT scan, halos lahat po ginawa, pero hindi agad na-detect kung ano. Tapos po dumating sa punto na hindi na ako magkain. Kahit konting pagkain lang na ilagay ko sa bibig ko, sumusukas agad ako. Kung parang bumagsak yung katawan ko, ayun na. Sa-hospital na ako. Pero yung ma-hospital ako, hindi ko po alam yun. Nagising na ako sa ma-hospital. Sabi nila, 50-50 na daw ako. Na hindi ako nakausap. Halos talaga ako nakilala. Ito ko nang nangipagilog ko naman anak ko. Ang sakit. Pag pinubos ako ng barayan ako, ng gabo. Hanggang ngayon, pinaalam ako pa rin. Hindi nang nitapang ko yung umawat sa akin yun. Yung sasakyan ko. Doon pa lang po talaga na-detect yung pinakasakit ko.
Yung TV po. Sa, Sa, kailan yun? 3 years po, ago. hindi po. Nito lang, last year lang po. Ah, June. last Last year. year ng June. Alam po ako na hospital ako sa kanya. Na ano po yung sakit ko nga. Salos, kulang-kulang po at na 1 month ako sa ospital. Ang tagapantay ko po yung nanay ko. Paminsan-minsan napunta po din yung ex ko. Ex mo. Dinadalaw ka. Kami pa nun, Ah, kapit. nung nagkasakit po ako, kami pa, nalagaan niya naman po ako, hindi naman po sila nagkulang. Sila din po yung dahilan kung bakit po. Kahit naman po iniwan ako, nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi sila nagkulang nagkulang. Bakit kayo iniwan? Bakit kayo nagbunulan? Napagod? Napagod sa pagmamahal? Napagod sa pag-aalaga? O iniisip niya na wala ng pag-asa? Siguro po ganun. Pagod sa pag-aalaga at siguro kaya niya din mabubuhay. Umalis ba siya nung ano? Nung Sa sakit? labas po ng ospital, sa kanila pa po kami tumuloy noon. Tapos po, kinabukasan, uwi na kami dito. Hindi na po siya sumama. Hindi na po siya nakapit. Kasi yung dalawa ko po, May anak ka? Sila ng anak mo? tatlo po sa kanya. Nasaan? Yung dalawa po nasa kanya. Nasa kanya? Dinadalaw ka dito? Yung lang pong isa na po. December lang? Ilan taon na ba? Ano po, yung panganito po sa kanya, 11, tapos yung sumunod po, 7. Tapos yung bunso po nasa akin. Pilit ko yung makuha. Kinakamusta ka naman? O naman po, lagi naman po kami nagkakamusta. Bakit hindi ka daw dinadalaw dito? Nag-aaral po, tapos pinauwi ko nga po ngayon yung bakasyon. Bakasyon na ngayon ka? Wala po silang pera. Sa ang lugar? Manila po, Kasi Baseco. ang dami naman din. Walang pa daw po sa Agusto City. O ano pa napapag-usapan nyo ng set up ninyo? Ano po, pag okay na daw po yung ano niya, dahil iuwi niya daw po yung mga bata dito, pero bakasyon na. Ayaw niya talaga dito pag-aralin kasi gusto ko dito mag-aral para kahit kami din matutukan ko yung pag-aaral ng mga bata. Kasi kahit ganito naman po ako, medyo kaya ko naman po, medyo kaya ko. Kasi hindi ako nakakalakad. Anong way ng ano mo? Wala po, ito Dito lang. ka lang sa bed? Hindi, Wala. wala kang ano yung parang ano? Pag ilalabas, Wheelchair. hindi po kasi ito. Ayan po, hindi siya ma-straight. Ah, Parang nag-lock na po yung buto dito. Kasi pag sumasakit siya dati, sobrang sakit. Ginaganyan ko lang para kinahina. bale, nakaganyan na siya. Hindi na siya ma-straight. Kahit itong isa, Ganun din po. ganyan. Hanggang dyan lang. Pero sinubukan mong ano, i-straight. Ayun po siya. Masakit. Ano yung pinagpakuhanan niyo ng ano? Ng income na yun? Ano po, sa ama lang po ako naasa. Pag yun yung mga diaper ko, gamot ko. Eh, ang trabaho po na ama sa kanila, 350 ang ano niya, isang araw niya. Tapos, minsan monthly ko sumasabi. Hindi po pala tala susabi. Minsan monthly, minsan weekly. Naubos na lang po yung sahod na kababalo, cash advance po. Pag wala akong gamot, kasi hindi po pwede na wala akong gamot. Pain reliever po. Kasi pag naubusan ako ng sobrang sakit ng katawan ko, hindi ako nakakalos. Nagpa-check up ka naman. Anong latest na tingin sa iyo? Ay, nung ano po, nung umuwi kami dito, yung mga nurse po mismo pumunta dito, binigyan ako ng gamot,
para po doon sa sakit ko pang 1 year. Ito po June 19, ito yung last ko. Tapos, yung may pinadala na lang po kayo ng sample doon para malaman kung itutuloy pa ba yung gamot ko. Hindi. Ano nararamdaman mo nung gumiwan ka ng asawa mo tapos kasama pa yung dalawang anak? Kasi, kala ko, patuloy ko yung ako. Wala ko siya. Maaasahan ko na talaga sa akin. Hindi ka na rin tinulungan sa mga gastusin o ano? Hindi po, kaya sumasagot lang sa mga buto. Ang ama ko lang. Kasi yung iba po, Anong nababalita mo sa kanya? Wala ba siyang kabit? hindi po kasi pwede wala ko sa Meron na siya kadakatan. okay naman po kami sa mga bata. Natanggap ko na lang ito. Hindi naman talaga. Ilan daw ka nabunso? Dito po. Bata mo pa. Dito po. Ikaw, kung kaharap mo yung asawa mo, anong masasabi mo? Kunwari ako yung asawa mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano? Salamat pa rin kasi tinulungan mo. May sama ng loob kasi hindi mo ko sinamahan. Panahon hirap na hirap ako. Kasi siya yung taong inaasahan ko na nandito sa tabi ko na nag-aalaga sa akin. Ano pa? Basta kahit magkaroon man siya ng bagong asawa, huwag niya lang kalimutan yung mga anak namin. Huwag niyang papabayaan. Magiging masaya na po ako sa kanya kung anong gusto niya. Suportahan ko na lang po yun. Ikaw, kung ilalagay mo yung sarili mo sa ibang tao, ano yung aral ang pwede mong maibigay para sa kanila? Base sa mga experience mo sa buhay. Lumaban lang. Pakatatag. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga tao na naniniwala na kaya mo. Kaya ko. Yung mga taong umaasa na malalagpasan ko lahat ng pagsubok. Kaya para sa kanila po, lumalaban ako kahit napakahirap. Kung ikaw bibigyan ng isang pagkakataon na mabigyan ng isang kahilingan, ano yun? Siyempre, makalakad po ulit. Kasi gusto makasama yung mga anak. Pag nakakausap ko yung mga anak ko, sabihin nila sa akin, Mama, sanay ko na lang ulit nag-aasikaso sa amin. Miss na miss ka na po namin, Mama. Ibig sabihin, sana ikaw na lang ang nag-aasikaso sa amin. So, ibig sabihin,
nangungulila sila sa iyo, bakit hindi magawa ng paraan para kahit papaano parehas kayo mawalan ng iniisip? Kumbaga parehas kayo ng mga anak mo na maging masaya sa pagkikita ninyo. Nag-usap ba kayo ng asawa mo regarding sa mga ganun? Ilang beses po ako nag-iipit sa kanya. Tapos yung ganito na bakasyon, dito mo na mga bata sa akin. Para yung ilang buwan na bakasyon na nakasama ko sila maalaga. Oras. O what if ako ang susundo sa mga anak mo para dalhin sila dito since bakasyon naman? O kung gusto mo, kaya mo ba makabiyahe o ano? Hindi na. So what if ako o isang pamilya mo ang kasama ko, sunduin yung mga anak mo, dalhin namin dito? Okay ba sa iyo yun? Alam ba nila yung address? Ang problema na po kasi ng ex ko, wala daw siyang pamasa. Welcome naman siya dito. Wala naman pong problema kung pupunta siya dito. Pero ako na yung nagpipresenta. Susunduin ko yung mga anak mo para dalhin dito. Kung pwede ba yun? Payag ba si asawa mo? Yun ang problema natin. Sabihan mo muna, i-message mo kung gano'n yun, problema niya, wala siyang pamasahe, wala siyang time. Ako may time ako para doon. Susunduin ko siya para sa iyo. O isa man sa pamilya mo, isasama ko para mag-guide lang sa amin. Tapos dadali namin dito. Hanggang sa bakasyon, pagpasukan, ako na rin ang maghahatid para doon. Tapos magbibigay lang ako ng mga konting allowance ninyo dito, panggastos ninyo. Para kahit pa paano mag-bonding kayo ng anak mo, nakasama mo yung anak mo. Alam ko yung hirap mo. Kaya yun yung kalagayan mo. Sana konting kakonsuelo lang. Hindi naman sa pag-aano sa asawa mo na konting bigay lang na lang ng time para doon. Ako uli. Kunwari ako uli yung asawa mo. Anong gusto mo sabihin sa akin? Nagbigyan mo ako ng panahon para makasama ko yung mga bata. Ayun lang, masaya na ako. Kunwari ako uli. Ano pangalan mo, Bunso? Aisha. Aisha. Wala kasi akong time. Wala akong time, busy ako sa trabaho. Wala akong pera, hindi ko kaya bigyan ng time yung mga anak natin para madala ko sa iyo. Kasi kahit ano pang sabihin ko sa kanya, parang hindi niya ako pinakikinggan eh. Huwag mo nang isipin. Huwag mo na silang isipin. Ayos naman sila dito. Ano gusto mo pang sabihin? Mas magiging okay sila kung andito sila. Kung kasama nila. Nakausap ko yung mga bata, okay lang naman daw sila. Dito po sila. Kasi ikaw kasama nila. Kaya yun na nasasabi nila. Pero pag akong kausap nila, gustong gusto nila ako nakasama. Baka sinasabi lang nila yun para bigyan ka lang ng Kilala ko yung mga anak ko. Hindi sila magsasalita ng gano'n kung hindi totoo yung sinasabi nila. So, ibig sabihin, sobrang miss mo na sila. What if nandiyan na yung mga anak mo? Ano gusto mo sabihin? Mahal na mahal ko sila. Kahit dati na okay pa ako, napapagalitan ko sila. Pero sobrang mahal ko po sila. At ganun din po sila sa akin. Okay, sige. Gagawa na lang natin. Maliban sa mga
sa kalagayan mo, ano pa yung nararamdaman mo? Hindi ko makalakad. Ano mga kailangan mo, bunso ka? Gamot like, Pain reliever po. yung mga yan. Ano kahit walang reseta? Ano, dalawang klase po kasi ito na iniinom ko. Paracetamol, tramadol, at saka isang Alcosia. Kahit walang reseta to? Opo. Totoo? Okay, sige. Babalik din ako sa iyo ha. Tapos tingnan natin kung ano yung mga posibilidad pa na mangyari. Tapos i-message mo na lang din kami kung pumayag ba yung asawa mo o yung ex mo na may invite magpunta namin yung mga anak mo, dalhin namin dito. Saan sa Manila? Sa Paseco po. Baseco. O, sige. Sabihan mo lang kami. Tapos mga diapers pa. Pero for the meantime, Bunso, may dinala din naman ako para sa iyo. Kasi mahirap i-keep. Siguro ito yung magiging way natin. Hindi sinasabi natin. Malay naman natin, may makapansin naman. Malay naman natin, Bunso, may ma-inspire din tayo, mga kagaya mo. At malay naman natin, Bunso, na hindi natin masabi kung ano yung magiging bukas mo. Magiging bukas natin. Ayan. So, ayan, dala naman kami, Bunso, dito ng konti lang naman. Pero sabi nga nila, maliit, konti o marami man, biyaya pa rin yan. Pasalamat na rin. Iyan na sila. Ito lang ilabas ko na. Actually, hindi lang din naman ako yung nagbigay nito para sa iyo. May mga kasamahan din ako na tumutulong din po sa akin para may ibigay. Tinatawag na itong mga OFW sa iba't ibang bansa. Ayan. Meron tayong samahan ng Migs Molino Community. Migs Molino pala, Bunso. Binigyan nila ito para sa iyo. Konti lang naman itong, Bunso. Pagtyagaan nyo na lang. Pakita ko lang, Bunso. Ano? Pero ako, masasabi ko, kung tayo papasok sa isang, mahirap pumasok kasi sa isang relasyon. Actually, ang hirap. Sobrang toxic, sobrang stress, ang maaari mo dyan. Once na pumasok ka sa isang relasyon, kailangan maging handa. Maging handa ka sa bubuuin mong pamilya. Hindi ko naman sinasabi sa iyo. Para sa akin lang, sa mga single na tao dyan na gaya ko. Isip-isip muna. Kailangan talagang hindi sa tagal ng pagsasama, 10 years, 15 years na pagsasama. Pero the end of the day, magiging ano din kayo. Hindi rin kayo parang mag-go-grow. Bago pa lang sumabak sa mga single, actually hindi naman sa'yo Bunso, sa mga single, bago tayo pumasok sa mga ganyan, maging mapagmatsyag tayo sa ugali. Number 1 kasi ugali. Ang dapat nating ano yun dyan. Ang dapat nating tingnan sa isang makakarelasyon natin. Saka po dapat yung taong sasamahan ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng buwan mo. Yes. Diba? Oo, sa ugali yan. Hindi lang po sa masayang panahon, masayang oras mo kasama. Ba't aktibo sa mga pagsulak na negative? Kailangan ng kasama po. Yes. Kasama di ba yan? Kasal kayo? Oh.
Yan sinasabi nila sa hirap at ginhawa, kailangan magkasama kayo. Ikaw, Buso, anong masasabi mo sa mga hindi pa nag-aasawa, sa mga single? Ako tapos na. Ikaw, anong masasabi mo sa gaya ko na single? Na gaya ko na lalaki na naghahangad ng makaka-partner. Ayun, wag padalos-dalos. Kailangan kilalanin mo naman ayos yung magiging partner mo kung siya na ba talaga yung kasama mo yun nga sa hirap at ginhawa. Kung hindi lang sasaya at sa ibang kasasamahan, kailangan doon din sa lungkot, sa sakit, dadaanan mo dapat kasama mo din. Hindi yung panandali ang saya lang meron kayo. Bakit mo nasabi na? Kasi nga dahil sa sa sitwasyon ko, ng mga panahon masaya kami, okay kami, magkasama kami. Pero nung dumating yung pagsubok na ganito, wala na, ako na lang ulit mag-isa. Hindi mo ka na sa'yo. Hindi ka na dinamayan. Iyaan mo. Gusto, balang araw naman magiging ayos ka na. Pray ka lang. Oo, huwag ka lang bibitaw. Alam mo, lagi ko naman sinasabi yan sa mga tao ng mga nakakausap. Isipin mo din na hindi lang ikaw yung may sitwasyon ng ganyan. May mas malala ka. Pero nabibigyan din ng time ni Lord yun. Yung mga ganong tao, mga anak niya. Lahat naman hindi niya nakakalimutan. Minsan sinasabi niya, pagsubok lang yan. Pero minsan sasabihin natin, naman yung pagsubok. Pero alam mo kung bakit? Dahil sinusubukan yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung paniniwala natin sa Kanya. Kasi totoo, kung hindi ka bibitaw sa Kanya, at patuloy ka pa rin nananalig at tinatanggap mo pa rin siya bilang iyong tagapagligtas, posible na magiging posible ang lahat. Lagi ko din sinasabi, ang imposible ay nagiging posible para sa akin. Parang ako dati, dami din namin na pagdaanan sa buhay namin. Sinishare ko rin yan. Sinare ko rin yan sa lahat. Mga pinagdaanan namin sa buhay. Na hanggang ngayon may mga pagsubok pa rin na binibigay sa akin. Pero lumalaban ako. Hindi lang naman sa tao. Lumalaban ako kasi binigay ni Lord, sabihin na natin binigay niya, pero niya, sinusubukan niya ako kung hanggang saan pa talaga yung kaya ko. Pero nasaan ako ngayon? Ito ako ngayon. Tuloy-tuloy yung paggawa ko ng kabutihan. Na kahit may mga taong ayaw, set aside mo ngayon. Pag ayaw sa iyo, hayaan mo. Kasi hindi mo naman mapiplis eh. Gaya mo, hindi mo na mapiplis eh. Kahit pakita mo pa na ganyan ang kalagayan mo. Kasi kung doon pa, ganyan na ginawa na iniwan ka. Pero ngayon, sa tingin mo, posible ba? Balay naman natin, isang pindot lang din sa kanya. Bumalik siya sa'yo. Since wala naman siyang iba siguro, nakarelasyon. Lalambot at lalambot din ang puso ni Kuya. Di ba Kuya? Ano na lang, support na lang natin yung nararamdaman ni Ate Aiza. Ayan. Tanging hiling lang naman niya yung mga anak niya eh. Pagbigyan na natin Kuya. Ako nang bahala sa pagsundo. Hatid sundo. Ano? Sige. Tapos, sundan natin kami na. Hindi ka. Sa pagtingado lang din naman, parang, ano lang din, ilang araw lang din na, ilang kayo dito? Hindi po yan kunti lang sa amin. Walang tulong na po yun. Ako nauuan. Ako nauuan. Bigyan mo ko ng saan. Sira-sira. Nag-aupin kita ko pala. Ayos na.
Kamukira. Dito na lang. Baka niya lang. Ay! Say ho! Tay, nay, mix molino ko pala. May TV po kayo dito. Meron lang. Tinatanong ko lang makikipanood lang sana ako. Nay, kamusta? Anong balita po kay Kumare? Ay, joke lang. Balita naman, Nay. Anong nararamdaman mo nung nalaman mo yung anak mo na may ganitong sitwasyon? Hindi ako nalungkot. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa sa Panginoon kasi na gagaling siya. Tapos yung time na yung masabi na sa PGH na nasa stage 4 ng kanyang kalagayan, hindi ako nawalan talaga ng pag-asa sa Panginoon. Binigay ko na siya sa kanya. Sabi ko, Lord, hindi na po ang akin. Kayo na po ang bahala sa kanila, kung anong gusto nyo nangyari sa kanila. Dahil sila ang talaga natin dapat na panghawakan. Ano masasabi niyo naman sa anak niya, Nay? Yan, sinasabi ko lang sa kanya, lakasan niya ang kanyang loob dahil sa kanyang 4 na anak. Dahil ako yung matanda na, hindi ko na kayang alagaan ng hanggang sa lumaki ang kanyang mga anak. Kaya sabi ko yung magpalakas ng loob siya. Para maintindihan niya ang mga anak niya. May karapatan kaming dapat namin kunin sila pamisa-misa na pakita naman kanyang ina. May karapatan kami. Dahil kami walang kwan, hindi ibigay sa amin. Gusto rin naman namin na makita niya kanyang anak, makapili, kahit minsan lamang. Hindi yung, kahit hindi pandatihan lamang. Ang kwan nga lang namin, kung kami may karapatan na dapat namin hiramin yung Alam anak lang niya. naman, hindi na makukunin na. Hindi naman namin aangkin eh. Dahil magulang din naman. Ang gusto lang namin talaga, makapiling man lang yun. Kahit minsan lamang. Isang buwan, isang bisis, yun lang naman ang pangarap namin. Para sa aming anak, para naman siya, maging masaya naman. Ano naman masasabi niyo sa anak mo, kay Aiza? Ang pangarap ko talaga dyan, magpalakas na lang siya para suportahan niya kanyang mga anak. Tulungan niya, kung siya malakas na, masusubaybayan na niya yun. Balita ko kayo lang po yung nagtatrabaho dito Oo. sa bahay. Ako lamang sumusuporta sa kanila. Anong pakiramdam ninyo bilang tatay? Sa akin, ayos lang naman, masaya na rin ako kahit ako naghihirap. Basta sila makita kong masaya, maligaya, ayos lang naman sa akin yun. Hindi ko iniisip ang pagod ko, baliwala yun sa akin. Ganyan ang mga magulang. Hindi ko sila maagwan ka. Mababait din naman sila. Tama. Mapagmahal. Ganyan sila. Ayun lang tayo, Nay. Oo. Maraming Maraming salamat. Nakagaya niyo sumusuporta sa amin. May mga natulong pa ba sa inyo? Ay naku po. Sa tulong ninyo, maraming salamat. Ayun. O tay, kayo naman, Nay. Ano masasabi ninyo po sa mga ay bago ang lahat, magbibigay po muna pala ako sa inyo ng konting panggastos ho. Ay napakalaking tulong sa isang kagaya namin na naghihirap. Salamat ng maraming. Maraming salamat. Sana patnubayan kayo naman ng Panginoon Diyos. Sana marami pa kayo kagaya ninyo. Oho. Napakasaya namin. Ako din naman, masaya din naman ako pagtutulong.
sana din, kung hinihiling ko lang din naman, suportahan na lang po natin yung mga kagaya ko na tumutulong. Ay, naku po. Hindi kayo Yun na lang po yung ating dalang, lalo-lalo na sa mga nanonood, na sana suportahan na lang natin yung mga taong kagaya ko na tumutulong. Kasi feeling Yan ko po ang hindi talaga namin makakalimutan. na hindi lang naman po ako yung natulong. Madami po dyan na gusto din tumulong at marami din po dyan na tumutulong. Kumbaga para sa atin, i-spread na lang po natin yung pag-ibig sa bawat isa. Oo. Kasi iisa lang naman tayo. Oo. Isa lang naman tayo, Pinoy. Isang bansa lang tayo, kailangan tulong-tulong. Yan ang hindi namin makakalimutan sa tanang buhay namin. Alam na kami naawa din dyan. Sabi na po. Nay, sa pamilya niyo po ha, paggastos niyo ha. Salamat ng maraming marami. Marami ang nangangailangan. Marami ang dapat matulungan. Hanggat meron tayong kakayanan. Tulungan natin ang isa't isa na makatulong sa kapwa. Yan muna po siya. May bibigay namin sa inyo ha. At nakaya kayo naman ng Panginoon Diyos. Sana habang buhay na kagaya, may kagaya mo na tulong sa kapwa. Maraming salamat. Sarap naman pakinggan. Sana lahat nakaka-appreciate. Sana mo kayo magbago. Hindi po tayo. Yan naman po yung pinangako ko sa Panginoon. Salamat. At saka ng dahil dinala maraming ko ng Panginoon para tumulong yung pinagagawa. Siguro ito na yung purpose ko dito sa mundo. At hindi ko bibitawan ito hanggat walang bumibitaw sa akin. na sana madagdagan pa ang kagaya ninyo. Maraming salamat. Ano masasabi niyo po? Hindi ko kayo makakalimutan. Sana kay, pagpaparin natin lahat ng inyong matulungan ay ano sa inyo. Maraming salamat. Sana patnubayan kayo ng mahal na Kaya kay Lisa, Panginoon. siguro. Sabi na kayo dumami pa. Ako, ito ang purpose ko talaga na to tayo. Maging way tayo, hindi lang ako, maging way tayo, yung mga gawain na to, maging way po tayo, mga kabunso, na palaganapin natin yung kabutihan sa kapwa. Tama na yung inggitan, tama na yung selusan, tama na yung bakit si ganito, bakit si ganyan. Isa lang ang purpose natin, ang tumulong sa kapwa. Yun lang po talaga ang hinihiling ko dito, na maging maintindihan nila yung bawat isa. Ang ginagawa natin ay para sa mga taong kagaya ni Ate Aisa na nangangailangan ng tulong. Yun lang po yung tanging hiling ko at hangad ko ang tumulong. Ako po yung gumagawa ng paraan kasi po kami ay wala din. Sa financial, wala din po kami. Ang ginagawa ko na lang po, nung may cellphone po kami, lahat ng vlogger, ipinapasa ko lahat ng picture, humingi ako ng tulong. Sabi ko, kahit kaunti lang po, kahit piso, malaking tulong po yun. Makasawang 1,000,000 piso, 100 piso, napakalaking tulong po yun sa medicine, dietary at pagkain. So, yun lang po ang ginagawa ko. At Hindi po yan ang una, yan po ay pangalawa pangalawang, sa ganyang sitwasyon po. Kami po ay nawalan na rin ng isang kapatid na lalaki na ganyan din po ang sitwasyon. Hindi lang po yun ang una. Pangalawa po yun. ano ba yun sa jeans nyo? Ang sabi ko, side daw po Side ng mother ng tatay ko. So, Yun po. okay lang yan po. Pagsubok sa buhay. So ngayon, awa ng Diyos, sa dami kong hininga ng tulong, mayroong tumugon. Thank God. At napakaraming salamat po. Kayo po yung naging padala ni God siguro sa amin para matulungan kami sa maraming salamat po sa inyong lahat. Nawalan po ng ilaw. Pasensya na. Okay lang po. Ba't kayo lang walang ilaw? May solar po. Solar po yun. Oo. Ayun, tay. Madami pala kayong message ng mga tao.
Walang tumugon? Lahat po ng makikita kong vlogger, nung pong ayos pa yung cellphone, lahat po, pinasa ko na, pinasa yung picture ng kapatid ko, lahat ng Kawaan po kayo. lahat. Aba, Ginawa ko lahat. Yun lang po kaya ng itulong. Ay, ano sabi? Kawaan po kayo ng Diyos. Mabait naman na, sabi niyo ano. Makulit yung Salamat po. Once again, maraming salamat. Salamat din po. At kahit bata po nakaka-appreciate sa atin. Ayan. Maraming salamat po sa inyo sa mga pinapaabot niyong tulong. Sana po mas marami pang katulad ko na matulungan ninyo. At sana po mas marami pa ang sumuporta po sa inyo para mas marami kayong matulungan. Thank you. Sa mga ganyang mga naririnig ko sa inyo, kahit nakakataba po ng puso sa akin. Ito, puso sa amin yung pagsasalita namin. Yung pagsasalita. At taos puso din akong tumutulong tayo. Wala ka Maraming salamat. nakasabulan tayo. Sana bigyan ka pa ni Lord ng Oo, kalakasan, nga. ng katawan. Lagay niyo rin po yung masuporta ko panusagan. aking mga anak. At ang dami po. Hindi lang naman mga anak nyo, ang dami nyo dito. Oo nga. Ano? Dami namin dito. Dahil Salamat ng maraming Dahil maraming. ikaw ba, ano ang mga pinagkakataan mo? Sa ng kapatid yung Nagbebenta ka ho sa palengke. Hindi, may manager kami. may manager sila. Tapos ho, Kung kami lang ang nangunguha, ay dinadala sa Divisoria. Ang bayad lang sa atin. Sa bali, yung dalawang clinic na isa lang nakikita nyo. piso. Pero hindi lang naman piso. Nakukuha ko sa sanin. Pag maramihan, nakakakuha naman ako ng 20 piraso. 20 tali. Sige ho, tay. Sabi ko nga ako, babalik naman ho ako dito. Ano? Kari naman. Oo. At sabi ko nga sa kanya, hindi ako makakalimot. Kaya nga sabi ko, hiling lang naman ni Aisan, yung anak ninyo, ay makita niya anak, kung bibigyan ko lang. Pero kailangan may consent po noong asawa. Yun lang ho, tay. Alright mga kabunso, doon na po tayo nagtatapos mga kabunso. Alright. Happy lang. Once again, this is Migs Molino na nagsasabing Happy lang. happy lang. Puso. Happy lang. Happy lang, Nay. Happy lang. Happy lang. Kaya naman, ingat. God bless and God bless you. God bless you. Salamat. Salamat po ng maraming kahit lang kagaya niyo. Thank you din po. Salamat din. Pagmamahal man ang manakit, pagmamahal pa rin ang magpapagaling sa bawat hapdi. Mapait man ang nakaraan, masalimuot man ang pinagdadaanan, para san pa at may umagang sisikat para muling sumaya. Ngumiti, magtagumpay, maghilom at lumigaya. Anumang salita ang ibato nila sa'yo. Marami man namang husga sa loob ng social media mo. Huwag mo silang pansinin.